Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paspi, kay Dani at kay Billy Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat mga kakampi. Siyempre, of course, nandito tayo sa ating Talakayang Pinoy. And thank you very much sa lahat ng mga followers natin. Ilan ang followers natin? 80,000 na po. Yeah? So, makakasama natin ang ating katoto dito. Okay, magandang hapon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. At syempre mga katoto, medyo na-miss nyo ba nung nakaraang Martes? Kasi po wala po tayo. Kaya, ano ba rin tayo? Nako, nagbakasyon po kasi ang aming director. Diba? Kaya ganun. Tapos pagbalik, wala namang pasalubong. Program director, no? Ang ating program director. Well, of course, ano ba mga balita ngayon natin? Kamusta na ba ang Tondo? Yung kasabihang tunduman may langit din. Bakit? Bakit? Sakop ng langit yung tundo. Hindi, di ba? Sunog banda doon? May sunog? Saan ba banda yun? Sa airport yun, kahapon. Ay, bukod doon, yung airport pala. Pakita mo nga pala yung airport. Yun yung pinag-uusapan ngayon, yung mga nasunog na kotse. Anong gagawin nga ba sa mga kotse? Kala nila babayaran ng dahil Airport. privatized na yung parking na yun. Oo nga. Hindi pala. May batas dun pala sa parking area. Kaya pala may sinasabing park as you wish. Yeah, oo. May ganun. Park at your risk. At your risk. Siyempre, yung palang, paano ka nga naman babayaran nung may-ari ng parking ang binabayad mo lang kung 200 o 2 piso 200. 200 ang isang parking mo. Tapos ang laki ng hinahanap mo bayad ng mo sa sasakyan. Kung ang sasakyan mo palagay mo 1 milyon. Biro mo yung lahat ng sasakyan, 11 yun. Hindi, may naman yan. Meron silang, anong tawag doon? Insurance. Yung sa mga sasakyan. Insurance sasakyan. Oo, yun na lang yun. Pero yung para sa nagpapaparking, hindi daw. Hindi ka dapat na bayaran dahil Hindi naman kita pinilit pumasok. Tsaka ayon sa batas yun, naayon sa batas kanya. Kaya may laban yung may-ari ng parking area. Oo, ba't kaya? Tingnan nga natin dahil sa init siguro ng panahon. Tsaka ano yung damuhan? Oo. Damuhan kasi. Sige nga, pakita mo nga, be. Yan. Ayan yung nangyari, sir. Thank you, RB. Ang damuhan kasi, hindi, yung damon tuyo kasi yan Oo. Natuyo yung damo yan, mga talahib. Siguro baka hindi merong taong naninigarilyo. Initya yung upos na sigarilyo niya sa kotse. Hindi niya siguro napansin yung sarili niya na may damo dyan, na may talahib o tuyong damo. Oo nga. Siyempre, pagsabog ng isa niyan, epektado na lahat yung niyan. O yung mga gasolina sa ilalim, sa Oo, lahat yan talaga. Sunod-sunod yan. Oo. Buti nga. Nakakabigla. Buti nga, hindi pa sumabog. Oo, yun ang isang pasalamat na lamang tayo. Pero ilan ang nasunog dyan? 11 na kotse? 11 yata. 11 ba? Ay, 11 na mga kotse. Kawawa naman yung kotse. Buti kami, nung inatid ko yung anak kong babae, papuntang Japan sa
doon sa pamangkin ko sa Japan. Diyan kami pumarada eh. Kasi ano yan eh, parang VIP. Oo. At saka isa pa, yung mga nandyan ay yung mga bibiyahe, tapos babalikan after 3 days. Ganun daw Oo, dyan yan. eh, di Oo. ba? Eh, ikaw paano? Diyan ka Hindi. maganda naman, di ba? O, paalis-alis. Hatid sundo lang kami. Oo nga. Pag ginatid ko nung magatid kami doon, after ng nakapasok na rin sa arrival yung departure, malis na rin kami. Oo. Hindi kami nagtagal. Mhm. Pero hindi naman yung araw na yun na nagatid kami na nagkaroon na sunog. Oh, pero Tapos na yung paghatid namin. oo nga, mas nauna 'yon, di ba? Oo. Nauna. Mhm. So, anong masasabi mo sa ganyan lalo na kung wala palang insurance? Oo, Bagay ka diyan. maglakad-lakad na lang, magparada kayo na lang doon sa walang bayad. Kahit na lakarin nyo na lang yung area na wala. Tama. Meron. Oh. Yun ang may advice natin dyan. Kasi kung magbabayad nga kayo, hindi pala safety yung sasakyan nyo. Di ba? Tulad niyan, hindi na mamalayan ng mga may sasakyan na may damong tuyuron. Buti kung buhay yung damo, sariwa. Okay lang, hindi. Kahit na anong init, hindi magliliyab yun. Siyempre, tuyo-tuyo. Tapos mainit na singaw ng lupa. Yes, oo. Mas mainit na singaw ng araw sa Tapos ibabaw. tuyo-tuyo yung mga dahon, no? Tuyo-tuyo talaga. Kasi nga, wala namang ulan Pero na. bakit hindi talaga na di ba? Una, siyempre, makikita mo na parang may usok-usok eh. Hindi na kagad, hindi na check kaagad. Paano? Kaya nga, tama yung hinala ko siguro na may nag-itcha ng upos na sigarilyo. Baka nga. Kanya biglang nagliyab yan. Kasi sa init ng araw, tapos yung baga ng sigarilyo, kahit na maliit yung yun, gumagapang yun sa yung damo. Oo. Tapos mainit ang araw. Mainit ang panahon, oo nga. Kaya, 19, dami. kaya malas yung mga may-ari ng sasakyan. Buti kung bago, may insurance yun. Kung mga luma-luma na, halimbawa mga 10 taon o 5 taong model, wala nang insurance yun. Hindi ka na. Maliit lang pati. Yun. Kaya anong paalala mo dyan? Yung paalala natin dyan, yung unang-una yung may parking area na nagpaparenta ng lugar. Nagkaroon na siya ng karanasan sa may nagliyab yung mga damong tiyo. Dapat alisin na yung mga damo sa Sementohin na. simentoin na o espalto. At Para hindi rin maalikabok eh. Pagka di ba maalikabok? Oo, yun yung isa. Total, naniningil ka naman talaga. Kumikita ka rin naman, di ba? Hindi, yung alikabok, pag tag-ulan, maputik naman. Kaya talagang dapat simentuhin o espaltuhin para safety talaga yung mga sasakyan o yung maingganyo mo talaga yung nagre-renta ng lugar. Totoo yan, totoo. Di ba kahit na... Kasi kaya ka papatol doon, ala ka na talaga parkingan din eh, di ba? Tsaka mas malapit sa sa Labasan. paliparan. Saka malapit sa labasan, agad ka makakalabas. Sa labasan, tsaka sa yung mga paghahatid. Sino ba may-ari niyan, sir? Talagay ko kung din sa loob ng ng NAIA. Konektado rin sa mga opisyal ng NAIA. Oo. Ng MIA. Hello, Miss Josie Painor. Hello po. Yan. Sige. Maganda. Sige, kumusta na ang iyong kamusta na ang Santa Lucia mo? Okay na? Parang masaya ka na eh. Hindi ko pa nasisiguro dahil ang resibong binigay sa anak ko, pinakunan lang ng camera sa cellphone.
Okay. Dahil nga hindi raw pwedeng ibigay sa Pero meron na. meron ng kopya ng resibo, pero hindi pa kami actual na nagpunta ng City Hall ng Bacoor. Kaya hindi pa nasisiguro. Okay. Ngayon yung nabalita ko pa sa anak ko, yung checking ibinigay ng Santa Lucia, post-dated ng hanggang January. Next year? Oo. Ay, sus Marios. Ano Kaya ba nga, yan? buti kung di bali kahit na matagal yung check niya, basta i-release naman yung title ng anak ko. Walang problema, di ba? Bahala na sila mag-usap doon. Mahirap doon. Baka sabihin ng city assessor na hintayin natin yung post-dated niya, hintayin natin na Ba't ganyan sila? No? Oo. Ang hirap. So, anong pwede daw gawin ninyo ngayon? Sa kasalukuyan, dahil nga wala pang lugar na panahon na para magpunta ako ron. O nga, minsan busy-busy rin tayo, no? Kaya hindi ko rin alam kung ano pa ang ano. Pero yung matik na yun, basta nagbayad kami, siguradong makukuha yung title. Ang problema nga yung kasunduan ng Santa Lucia at saka nung City Assessor's Office, kung papayagan nila na post-dated ng hanggang next year. January. Try nyo. Kasi dapat itry nyo na talaga, di ba? Yung mga ganong klase. Talagang baka bukas Punta ka. punta na ako. Okay. Grabe din naman, di ba? So, ano masasabi mo sa mga gustong kumuha? Hindi, wag silang bibili sa Santa Lucia. Kumunot noon ni Arby. Natawag ako ng pansin yung mga nagbabalak bumili ng lote sa mga personal nilang tatayuan ng bahay. Maghanap na ho kayo ng ibang developer, wag lang ho yung Santa Lucia. Yan, Dahil yung isa karanasan namin ng anak ko, talagang hindi mo mainganyong pabilin yung mga nagbabalak bumili ng lote. Dahil sa karanasan na inabot ng namin ng anak ko, yung mismong pagbabalik-balik lang doon sa Cavite, sa BIR doon sa Kawit Cavite, malaking panahon nang nawala, tsaka yung gastos ng taas ng gasolina. O, biro mo. Nagbayad ka na ng buo. Oo. Biro mo, abala. O, yung abala sa trabaho, yung abala sa personal na mga nilalakad. Tsaka yung istorbo sa buhay. Nga. Parang lagi may kulang, ano ba yan? Hindi pa nabibigay. Di ba yung mga ganong klase? Okay, tingnan natin ang balikbayan sa BOC. Sige, tingnan natin. Bureau of Customs. Bayan boxes, no? Usually, Ayan, sir. ang nagiging problema yung consolidators sa deconsolidators, eh. So, magkakaroon ng company, yung deconsolidators dito, madaling habulin, no? Ang problema, yung counterpart nilang consolidator doon, kasi foreign company, eh. So, manloloko doon, papadala ko naman dito, wala namang usapan sa tao ditong sasalo. Pagdating dito, walang sasalo. So, ma-abandon yung balikbayan box, and then, so what we do is, we take it upon ourselves to legally, no, just distribute ang gagawin namin legally, we'll put in the auction and disposal process yung balikbayan box. Kukunin na rin ng bureau yun, and then we coordinate with some deconsolidators dito, no, na mga legal, no, members of DDCAP, the Deconsolidators Association of the Philippines. Sila na distribute. Ang masakit lang doon sa pagka dinaan natin sa gano'n na ibibigay pa natin sa consolidator. So, pag tinanggap na ng forwarder dito sa local yon, maaaring magbayad pa uli yung OFW bago niya ma-release yung kanyang bagahe? Hindi naman, wala namang ganung usapan. That's why ang pinapag-usap namin kung pwedeng libre yung pag-deliver nila. Yes. Sinasabay na lang. Okay. Kung hindi talaga kaya, sir, nag-designate kami ng isang araw na pwede nyo pick upin dito sa Manila. Okay. Pwede ba natin ihingi ng tulong sa ating mahal na Pangulo to para ibigay natin ng amnesty para sa mga OFW? Actually, wala naman silang binabayaran. Sinasagot naman ng Bureau. Per instruction na yan ni Pangulo, no?
ang sabi ni Pangulo, dapat priority kasi ni Pangulo yung OFW. So, he made an instruction kay Commissioner na when it comes to the problem of balikbayan boxes, make it as easy and as fast as possible na makuha ng mga kabayan natin. Ang nagiging problema lang, yung pag-contact din namin dun sa... Ako sir, I have 14 chat box with the OFW kasi since 2011 tumutulong na po ako sa OFW. I'm the chairman of the OFW Assistance. So, tumutulong ako sa kanila ngayon. So, kaya tinatry namin na lumapit sa Bureau of Customs sa Senate para sana may deliver na yung mga bagahe natin. Sir, welcome kami dun, sir. Maybe you can get my contact number. I'll refer you to naka-in charge sa amin doon para ma-include ho kayo dun sa network. Para, kasi ngayon, ang ginagamit namin, yung iba ding organization to be able to reach out. Ang problema, marami namang nakakuha ng balikbayan box, pero marami nagtatenga. Marami din pong hindi nalalaman na nandun na sa amin, na pwede nilang pick up in anytime. Sir, pa-message naman sa mga OFW na huwag sila mag-alala. Apo, sa mga kababayan po nating OFW, huwag po kayo mag-alala, ginagawa po lahat ng inyong Bureau of Customs para maalagaan po yung inyong mga balikbayan box. Nagpapaalala lang po kami lagi, wag po tayong madadala doon sa, alam ho namin, mahirap ang buhay, yung konting tipid na pwede natin gawin para maipadala yung ating mga balikbayan box sa ating mga mahal sa buhay. Pag may nag-offer ng konting mas murang presyo, talagang malaking bagay sa atin yun. Pero wag naman ho sana to the point na hindi natin titingnan yung reputasyon nitong mga consolidators na to. Kasi dito ho minsan, doon tayo na loloko. Meron hong mga accredited, hindi na po accredited, pero mga reputable na consolidators and deconsolidators na listahan ang ating pamahalaan. Kung the DTI website, sa Department of Trade and Industry po, meron silang listahan yan. Kung maaari po, kung wala naman po doon at talagang gusto nyo makamura, pakicheck lang po maigi yung background nitong mga consolidators. Kung may problema naman po, meron pong mga website ang Bureau of Customs sa inyong mga problema. Pwede nyo kami kontakin sa mga social media platforms namin. Meron po kami Twitter, Instagram, Facebook, at again, sa www.customs.gov.ph. Message nyo lang po kami. Meron po magre-reply sa inyo para po sa mga concerns. Salamat sir. Complete na pangalan. Assistant Commissioner Jet Maranito po ng Bureau of Customs. Bayan boxes, usually... Okay, si Jet, Attorney Jet Maronilla. Attorney Jet Maronilla. Yan. Ano man sabi niya? Di ba, sir? Don't you worry, nandiyan lang yung mga bagahe nyo. Tama. Paano nga ba? Paano nga ba yung pagkukuha niya? Halimbawa ako ay OFW, nagpadala ako ng balikbayan boxes ko. Bayad na ako dun pa lang sa di ba? Port of origin. Oh, the port of origin. And then pagdating dito, paano yun, sir? Sige nga, paano mangyayari yun? Ang sindikato diyan kasi, yung sinasabi niya, yung mga sa kanila, okay lang dito yan sa customs. Ang problema, yung consolidator na nagtumanggap doon sa mga balikbayan boxes na doon sa mga OFW ron, hindi naman nagbabayad sa customs. Yun yun. Kanya, nadidelay yun dahil pag kinlaim nila, sasabihin ng custom, hindi nagbayad dito yung yun pala, yun nga. Consolidator? Ano ba ibig sabihin ng consolidator? Siya yung tumatanggap ng mga balikbayan boxes. Dito, okay. Oo. Ngayon, hindi naman niloloko nila yung mga OFW. Hindi binabayaran yung para sa boxes na yun, sa mga bagahe. Siyempre, hindi bibigyan ng customs siya hanggang di nagbabayad yung yun. Yung consolidator nga, yung tumatanggap. Yung tumatanggap dito. Ay, nagpapadala ang tawag sa kanila. Yun nga yung consolidator Ay, nandun. Tapos dito yung tumatanggap. Yung tumatanggap dito, yung pinaka-broker. Yung broker naman dito nakausap ng consolidator doon. Yun yung alis na dalawa, naglulukuhan sila. Kung sino yung hindi nagbayad sa customs, kung sino yung nagbayad. Okay. Pero ang sabi ngayon, wala naman daw nang babayaran. Yun. Kasi pinaano kasi ng... yung walang babayaran, yung mga taong nagkiklaim ng balikbayan boxes. Yun ang walang bayad nga.
Kasi yung merong batas din doon ng customs na kapag ka hindi lalampas ng 200,000 ang halaga ng bagahe mo, wala kang babayaran. Okay. Eh, pagka lumampas ng 200,000, Tsaka ka magbabayad. babayaran mo. Mhm. pero bakit natatenga pa rin? Eh, paano nga Hindi alam. Hindi nagbayad yung consolidator. Yung bagaheng binayaran ng OFW road sa ibang bansa, Okay. binayaran na yung mga consolidator kung magkano yung halaga ng mga ilang kilo yung mga boxes na yan. Nabayaran na yun. Okay. Ngayon, isisip... Dito, hindi nagbayad. Oo, isisip dito. Hindi naman binabayaran dito. Kaya yung mga pamilya nung naghahabol ng nagki-claim ng bagahe, hinuhold ng customs dahil asan yung resibo nyo na binayaran yan o ganun-ganun. Pero ngayon, sabi kanina ni Yusek ba yun? Si Ah, attorney? ASCOM. Assistant Commissioner ASCOM. ASCOM. Oo. Ang sabi ni ASCOM, don't you worry kasi sinabi na ni Presidente na ibigay na yan lahat. Tama ba? O yun nga, yung ibibigay nga yun, talagang wala nga bayad yun. Okay. Ang problema nga, dapat managot din yung consolidator dahil sa kanya yung pera. O hindi naman maipapadala dito kung hindi nagbayad yung OFW. Kanya talagang mananagot dapat yung Pero hindi ba nila matutukoy? may mga listahan yun eh. O kaya nga. So dapat, Yun dapat habulin. Dapat yun ang habulin ng customs. Oo, tama. Nung mga nagpadala Mhm. para malinaw kung sino yun. Kasi yung iba, isang taon na ata nakatenga dun eh. O hindi lang. Di ba? Dami ng ilang taon na nga nirereklamo ng mga tao yan dahil nga Oo. hindi makuha eh. Ang problema nga, anong lumitaw yung natural, talagang yung palang pinagdala nila ng binayaran nila na consolidator para ipadala yung bagahe nila sa Pilipinas. Hindi naman pala nagbabayad sa customs. Yan, nakaw. Kaya ingat-ingat yung mga OFW. Wag basta-basta. Magtayo ka kaya, sir. Para mas masigurado natin. Mahirap ba? Mahirap o lugi? Malaking kapital yan eh. Milyones. Oo. Yung maganda ba yung yung friendship mo? Per Harbor, Cargo House. Cargo House ba Cargo yun? House Hindi. yung bodega yun eh. Pero yung isa, Bodega naman yun. per Cargo. Per cargo. Pier. A per cargo. Per. Yan, maganda ba yan? Maganda yan dahil lahat ng mga broker, importer, pagka, alam mo, port of origin US, doon magagaling yung bagahe mo sa US. Sasalubungin ni per cargo. Babayaran yung bodega kay per cargo. Yun. Ang problema, hindi nagbabayad siguro, yung mga consolidator. Maaari, Yun. Di ba? Kasi pagka, kaya maganda yung negosyo ni per cargo, may bodega siyang malaki nandiyan sa airport. Lahat ng mga bagaheng pinapadala, Siya lahat ang halos kumukuha talaga. nasa bodega niya yun. Mm-mm. Para pag kiniklaim, ando dun lang yun. Oo, tama. Okay, very good. Tingnan naman natin ngayon, ha. Meron kasi tayo kaninang nabasa at nag-report yung ating isang kababayan dyan sa Taiwan. Nalinindol naman daw sila nung Lunes. Ha? Tingnan nga natin. Ayan, sir. Ayan yung aftershock na to kasi 'di ba ang original na lindol nung last week pa. Kailan ba 'yon? Yung April? April no? Ha? April hindi, yung isa pa, yung una. Yan nagsimula yan nung April 22 yan. Pang ilan na ba niya yan? Mataas din eh. Ayan. Ang sinasabi nung, teka, tingnan natin.
Yung sinasabi nung isa nating kababayan, madaling araw daw yan nung 6.2 something. Gabi nga. Oo. Mm. So, medyo nakakaranas sila ng mga ganon. Hindi daw talaga tumigil yung galaw. Mm. Kaya takot na takot din yung mga kababayan nating Pinoy, no? Lumindol. Oo. Siyempre. Hindi, aftershock yun kasi merong unang original na 7 point something, di ba? Oh. Ayan, kita? So, syempre magalaw na nakatagilid yung building, Oo, magalaw yung lupa, di ba? Mm. Naku, sana naman po sa atin ay magdasal tayo, no? Buti nga mo, hindi ang style na lumulubog yung building sa lupa. Pag gano'n palubog, Oo. hindi gumaanong gano'n. Nung 1970s yata yung nangyari. Ruby Tower. Sa Ruby Tower, lumubog eh. Lumubog ba yun? Di, parang, Lumubog. Lumubog yung building niyo, kanya maraming namatay. Dahil sa bumaon. Ito, makakalundag ka pa niya, mga nakatagilid o... parang maganda-ganda pa siya, no? Di ba? Marami pang mabubuhay. Pero let's pray for the good of this country also, di ba? Mm. Oo, kasi ka-friendship natin, maraming Pinoy dyan. Nasa kulang-kulang 200,000. Nagtatrabaho? Oo. Diyan. So, Sa Hong Kong ba yan? hindi, Taiwan. Sa Taiwan. Maraming... Sa Taiwan. Sa Hong Kong kasi hindi. Walang lindol. Bagyo lang. Pero walang nagtatrabaho sa Hong Kong. Ha? Mas marami dyan sa Taiwan na... Pareho lang. Pareho sila. Pareho Oo. dami. Kasi dyan, ang daming mga factory worker naman. Mm. Di ba? Yan. Tingnan mo ba isang nangyari? Pakita nga natin yung sa Dubai. Ito naman, binaha naman sila, zero. Ayan. Ito naman yung Dubai. Naging dagat. Alam mo bakit daw mahina yung kalupaan nila eh? Wala silang yung mga outlet ba? Ay, ang tawag sa atin yung parang gano'n? Imburnal. Drainage, imburnal. Ayan, kasi hindi naman umuulan talaga doon. Tsaka desierto yung lugar na yun eh. Oo, kaya nga wala hindi talaga bumabaha dyan, ayan. Eto nagsasubside na yan. Hindi na masyado yan. Meron tayong 3 kababayan dyan ang naapektuhan, naging biktima ng yan. 2 ay nasapokate sa kotse. Doon inabutan ng di ba? Baha. Ito naman, tingnan nyo yan. Ito, bago-bago na to, ha? At Tumatiwa least, ito si Lancer, ha? di ba? Ang galing, no? Honda tong isa ata. Honda ba? Ang gaganda ng mga kotse dyan na lumubog. Dapat dyan, para magawa lahat yan, alam mo, ano pwedeng gawin? Tawagin nyo Pinoy. Sanay na sanay gumawa ng ganyan yun. Di ba? Magaling sa taktika. Oo. Hindi na kasi aandar yan, di ba? Oo. Aayusin mo yan. Di ba yung sa atin, natatandaan mo yung sa Marikina, dami lumubog na mga sasakyan doon. Di ba? Anong bagyo? Binaha rin. Pero napaandar pa rin nila, mo? Di ba? Magaling, di ba? Basta Pinoy. Oo, Pinoy. At siyempre, pagdasal natin na sana wala na sana mga pangyayaring ganyan. Ito naman, ang isa pa, sa Israel naman, di ba? Itong huli, sila, di ba? Yung sa Israel. Remember that? Itong huli, tumirang ang Iran. Di ba? Pero salag-salag lahat. Yung missile. Oo, di ba? Pero nakita mo naman, nasalag talaga, di ba? Out of, ilan yan? Out of 100, isa lang yung pumasok. Lumusot. Hindi pa nakasira, di ba? Yun. So, ang dami ha. So, pagdasal natin lahat na sana matapos na lahat ng mga kaguluhan na ito. Di ba? Pag natin, sama-sama together na tayo. Tama na yung mga ganyan. Kung yung 100 missile na yun. 300 yun eh. Kung yun na lang 50 lumusot doon, ang daming natunaw na building doon, maraming namatay. Hindi, maganda ang kasi ng Israel. Oo, maganda ang mga tactics sila. Samahan pa ng iba pang mga bansa. Magaling yung kanila, yung... Pang-intercept talaga, no? Intercept. Pansalag talaga, yun. Diba? Kung chismis lang yan, nasalag na natin. Dapat, kaya yung China, wag silang yayabang-yabang na marami silang gamit, marami silang tao. Hindi nila alam yung mga malalaking bansa na katulad din nila na yung pangontra nila hindi makakarating yung missile na yan. Mga drone ninyo na yan, di ba?
Kaya lang ang isang problema, ayaw natin sana mangyari naman. 'Di ba yung iba, Israel ang may hawak ng mga barko-barko naman. Oo. Ito naman ginagawa naman nila, hina-hijack, no? Oh, 'Di ba? Yung mga ganun. Sana hindi please, please, please. Kasi tayo din na masisiraan lahat eh. Ibig sabihin, pag namatay lahat ang negosyo, patay. Yeah? kaya Pati kumukha- sila. Kamukha yung China, nagmamalaki. Maraming malalaking bansang nagkakaisa na ngayon. Oh. Di, pagka tinigil yung negosyo sa kanila, di gutom Patay na na rin sila. sila, di ba? Pero mukhang hindi daw ganun ang mangyayari, sabi. Kasi ang negosyo yun. Ang away talaga. Oo. Parang ganun ang kita, no? Hindi. Siyempre, ang gagawin ng ibang malalaking bansa para mawala yung yabang ng China, Titigil. titigil yung negosyo nila, yung hindi sila aangkat doon sa kanila. Pero Di ba? sabi nga hindi yung iba hindi talaga pwedeng ma-stop eh. Basta may ganun silang sinasabi. Kailangan pa rin nila talaga ang China, di ba? Okay, Ronald Melo. Hello po, Ma'am Pepe Neda Nicodemus. Gandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. Ayan. Pero bago yan tayo magdire-diretso sa ating ulat panahon, tayo muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, April 24, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. At ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga or mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may southern part ng Mindanao. Ito yung area din ng Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Samantala naman, itong easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang makakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Magdadala pa rin ito ng mainit na panahon habang malaki pa rin yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, kagaya ng naranasan ng ilang bahagi ng ating bansa kahapon. Sa ngayon nga, base sa ating latest satellite images at mga pinakabagong datos na ating nakalap, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o bagyuman sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito ay wala tayong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility. Asahan pa rin natin mga kababayan yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa may Luzon at Kabisayaan. Dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot naman ng mga localized thunderstorms. So pwede pa rin makaranas ng mga thunderstorm kahit na mainit na panahon ang ating inaasahan. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio, nasa 18 to 27 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 26 hanggang 38 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, patuloy tayong makararanas ng hanggang 36 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 33 degrees Celsius, habang sa Legazpi, nasa 27 to 33 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan at Visayas, patuloy nating inaasahan yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin sa Calayan Islands, 27 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Habang dito sa Kabisayaan, sa Iloilo, nasa 28 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 28 to 33 degrees Celsius rin. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, itong bahagi ng Mindanao, particular na yung southern part, ito yung area ng Davao Region, ilang bahagi ng Soc-Sargen. Ito ring Zamboanga Peninsula, particular na yung Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, ilang bahagi din ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, makararanas ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura natin, Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 26 to 33 degrees Celsius, at sa Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius.
patuloy natin na maaring bumisita sa ating website at sa ating mga social media platforms. Doon natin binabanggit yung mga posibilidad ng mga thunderstorms sa pamamagitan ng mga advisories at mga rainfall information. Doon binabanggit natin yung mga specific na lugar at anong oras posibleng magkaroon ng mga thunderstorms sa inyong mga areas. At sa kasalukuyan din, wala tayong nakataas sa gale warning kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay at sa mga kababayan din natin na mga mangingisda na papalaot sa ating mga karagatan ay ligtas samang pumalaot. Minsan nga lang ho kapag meron tayong mga thunderstorm, maaaring biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw dito sa Luzon. Makikita natin sa Kamaynilaan, sa Baguio at sa Legazpi, patuloy na mga isolated rain showers and thunderstorms yung mararanasan natin the next 3 days. Sa Metro Manila, ang agwat ng temperature in the next 3 days sa 26 at hanggang 36 degrees Celsius. So patuloy na mainit na panahon talaga ang mararanasan sa Kamaynilaan. Sa Baguio naman, 17 to 27 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, makikita rin natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Metro Cebu. Agwat ng temperatura, 27 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. At pagdating natin sa Mindanao, makikita natin sa Metro Davao, pagdating ng weekend, posibleng muling lumaki yung tsansa ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa Cagayan de Oro City naman sa Zamboanga City, mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin ang mararanasan. Sa Metro Davao, in the next 3 days, ang agwat ng temperatura ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City, nandito naman ang temperatura ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:12 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, at sa ating YouTube channel. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon, lalong-lalo na ho sa ating heat index, maaari tayong pumunta sa ating website, pag-asa.dosc.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Tagaytay Gem in Tagaytay City. At pwede kayong tumawag sa 0917-535-6259 with Captain Lopez. At siyempre, Paske Natividad, pwede kayong tumawag sa 0928-735-4919. At matatagpuan po ninyo ang Tagaytay Gem sa Purok 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito, Dear Mahogany Market and Matriday Academy. Ganda, no? Kaya tayo pupunta doon. Harvey. Pagtaginit na. Hindi na magtataginit, tag-init na po. Ayan, ha? Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence and for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never
ating Talmoya cold shampoo ay mayroon siyang 11 ingredient. Diba? Yan. 11 ingredient which is para sa kanyang para sa hair grow, hair fall, and dandruff. So, illegal tuloy. 11 ingredients of traditional Korean medicine help hair grow, hair fall, and controlling dandruffs. So, ang 1 liter is equivalent to how much, Mr. Paski Natividad? Yes, 1,750. Samantalang ang 300 ml is only 750. Okay, sino yung mga o-order ba sa inyo? Ayan, sige. You can call. Basta order lang kayo, tumawag kayo sa inyong katoto, Paski Natividad, 0928-7355-4919. Yan, okay. At syempre, yan po, tingnan nyo mabuti ha. Oh. Before, after 5 days, ayan, after 12 days, ayan na. After 3 months, ayan na, makita nyo si Tararan, si Paski Natividad, makikita. Dating walang buhok, ngayon normal na buhok. Nga, hindi po abnormal. Sige, next natin. Yan, ang Bayview Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. So, ang Bayview Park Hotel Manila ay inyong matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Yan. Sige, tama-tama yan. At syempre mga kakampi, kung nais niyo po makapag-avail niyan, diretso doon, pwede kagad di ba? Mababait naman yung mga nandun sa lahat, di ba? Masarap ang chibog, tsaka mura pa. Yan. At syempre, wala na tayo, Sige. Ano na anuhan natin? Magbalita muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, gera muna. Sige nga. Ayan. Sir, ito, ha? Wala namang tayong plano na makipaggera, sa totoo lang. Pinapalakas lang natin yung depensa natin. Kaya na sinabi ko nga kanina, nagpapagawa tayo ng magagandang wall, bumibili tayo aso, may flashlight, di ba? Yung mga ganong klase. Tsaka kung pwede tayong bumili ng bell, bumibili tayo ng baril. Pero hindi ibig sabihin na gamitin natin yun laban sa ibang bansa. So wala pong kailangan ikabahala yung ating mga kababayan. At mga OFW. Sa mga ating po kababayang OFW na nanonood ngayon, alam ko po na napapanood nyo sa balita na may mga balikatan exercises at mayroong mga tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Huwag po kayong mag-alala, ang inyong pong mga pamilya ay nasa magandang kalagayan at hindi po planong makipaggera ng Pilipinas laban sa ibang bansa. Tayo lang po ay makikipaggera kung tayo ay lulusubin. Ngunit wala naman pong yatang ganung intensyon ng kahit anumang bansa. So, chill lang po tayo. Wala po tayong kailangang ikabahala. Salamat po sa Alright. OFW yan kasi nakikita namin na Ayun, nakita natin. So, hindi tayo makipaggera, Mr. Katotong Paski, ha? Mr. na, matoto pa. Ha? Ang sabi ka, bumili tayo, pakita mo yung mga armas na binili ng Pilipinas. Ang galing India. Oh, sir, alam mo ba yan? Baka kwitis lang yun po. Hindi. Malaki talaga. Maganda. Maganda siya. Di ba? Pero, yung bumili pa rin tayo ng mga K9. Di ba? Chichel na tayong konti na. Di ba? Pero yun nga sinasabi, natakot bigla ang ibang mga tao kasi nakita nila talaga yung mga binili. Naghihirap pa tayo yan, ha? Sabi, hindi naman daw, nothing to worry. Nothing to worry, kuya. Kasi hindi naman tayo makipaggera. Tama? Sige nga, bigyan mo nga ng ano yung ganon. Nung nabili tayo ng mga, sige, habang hinahanap, habang hinahanap ni RB, ano masasabi mo sa mga pagbili natin ng mga parang, parang pang-suporta? Mga armas. Oo, mga armas yung malalaki, ha? Oh, hindi lang yan maliliit, kundi malalaki talaga. Pag nakita nyo mamaya, mga pang-bomba de guerra talaga, di ba? Pero yun ang sinasabi, hindi, sabi nga ni Secretary, ano ba? Di ba? Secretary? Ano yung nagsalita kanina? Sige po, Chidoro. Malaya. Si Malaya. Kung pala, hindi kala ko sa depense. Sa depense, ano yun, di ba?
Teodoro Gibo, Secretary Gibo, no? Mm-mm. So sabi nga naman ni nitong si Sir Malaya, sabi niya, hindi tayo nakipaggera. Bumili lang tayo talaga, mga yan pang din, di ba? Yung pang-reserba. Reserba. Tsaka pang din yan, pambantay kung sakasakali, di ba? Bibitin tayo, kahit pa paano makakakurot. Oo, konting kurut-kurut lang, di ba? O, depensa natin. Pandepensa, di ba? Didepensahan natin ang ating bansang Pilipinas. Bumili din ng mga K9. Ha? Di ba? Oo, di ba? Yon, so maganda. So definitely, sinabi nga po, wala pong mangyayaring gera. Di ba? Depensa lang natin yan kung sakasakaling may talagang gustong sa atin, api. Di ba? Nakita mo na? Wala. Missiles, yun, mayroon yun. Okay. So pag may nabubuli, ngayon hindi ka na mabubuling konti lang. Kasi medyo may pang-depensa tayo, di ba? May bantay-bantay. Oo, may mga bantay-bantay sa atin. Pero definitely po, kung tayo ang tatanong, hindi tayo mangunguna sa gera. Tama? Hindi tayo mangunguna sa gera. Dahil ayaw natin ng gera. Talaga. Wala tayong kulang tayo sa gamit. Hindi, namimili na nga, kaya nagulat ang Pilipinas di ba? Mga people, di ba? Sige. Ano pa Wala, mamaya. Sa ano ka tumingin meron? Okay, so mahaba din yung malaki. Galing biniling ito ay sa India. O, magbabalita tayo? Sige. Another airport, kung natatandaan mo, Mr. Pasky Natividad, may nagsoli nung nakaraan ng pera. Yung unang-una. Ngayon meron na naman. Another commendable act of honesty was showcased by another porter. Salamat naman. From the Prada Porterage Services. Di ba? Sinoli niya ay magkano? Ang laki din. Ito ay nakita daw niya na nalaglag. Parang Mia lost and found section. Diba? A black pouch that he found in NAIA Terminal 3. Yan. Si Erwin Romel Deana ay nakakita ng isang pushcart between Bay 5 and 6 of the arrival. Buti na siya nakakita. Diba? Arrival curbside discovered a black pouch lying on the floor. During the turnover, the inventory yield 70 pieces of 100 bills. $100 bills. Totally, kung makikita natin, ay approximately nasa 400,000. Oh, what do you think for that? At ito'y nangyari ng alas 6 ng umaga. Kahapon? Talagang, kung natukso yung tao, walang nakakakita, di ba? Umagang-umaga. Palibasa, hindi natukso nga. At may mga magagandang loob. Di ba? Kaya agad-agad dito sinuli. Yung pera. Sa lost and found. Oo. Hindi ba? Talaga siya yung nagsoli talaga. No? Nakita nila. Di ba? So, ang... sino ba ito? The incident occurred in 6:49 a.m. Without hesitation, Mr. Without hesitation, Mr. Diana proceeded directly to the T3 lost and found section to surrender what he found. His swift action resulted in a timely recovery by the owner of his pouch after positively naming it content. Diba? Ang laki ding halaga nun. Magkano? $400. So, 400,000 pesos na. Oo, dahil 70 pieces daw yun. Buti nakuha niya, no? Diba? Oo, tsaka hindi siya nag-interest dahil kahit na walang tao nakakita, talagang voluntary sinurrender niya. Oo. At syempre, alam mo yung mga ganyan, no? April 13 pala to. Isa na naman to, isa pa. Kailan lang, April 13, another porter from the same Porterage company, Mr. Victor Perez, returned 100 pieces of $100 naman to. Diba? Yan. Panibago to, April 13? Diba? Ito naman ay 100, mas marami to. 100 pieces. Dollar bills under the similar circumstances in recognition of their honorable action, the Manila International Airport will formally commend the two porters during the May flag raising ceremony. Yon, magaling. Di ba? Dapat binibigyan ng yan talaga, award yung mga ganyan, di ba? Ay, mga bihirang mangyari. Oo, bihira talaga mangyari yan.
Sabi nga dito, bilang Pilipino, nakaka-proud na pinili nilang gawin ang tama in their line of work. Mahirap magpakatatag, lalo kapag ikaw ay hirap sa buhay. Yan ang sinasabi ni General Manager Ines. Si Ines, Oo. Buti hindi siya na Ines. Oo. Eric, Yan ang General Manager. Si Eric Ines. Pakita, sige. Ano ba? Nakita mo? Sige nga, pakita mo nga. Yan, sir. India deliver first batch of branch MOS supersonic cruise. Yan. Yan, oh. Deal is worth $375 million US dollars. Ayan ang binili natin. Panggera. Yung produkto ng India. Magagaling din ang India. Oo nga. Alam mo ba, kuya? Kuya naman ngayon. Nung unang panahon, katulad tong Paski, nung unang palang panahon, ay ang India at saka ang China ang nagkaroon din ng pag-away. Nagkaroon gap. Anong gap? Suntukan talaga noon. Wala pang mga siyang gamit noon eh. Suntukan. Nanalo daw ang ano doon eh. Diba? Oo. Nanalo daw ang India noon. India. Ayan. Sige. Mano-mano yun. Mano-mano suntukan, di ba? Malalaki ang malalaking bulas ang mga Indiano di ba? Yan, di ba? Sige, next natin. Ano pa susunod natin? Ito pa isa. Sige. Picture. Coast Guard pa rin. Coast Guard District Central Visayas participated in the Regional Joint Peace and Security Coordinating 7th meeting in Lapu-Lapu, Cebu City on April 19. Yan, kuya. Ano mo meron dyan? Sa 7th, Ito yung Regional Joint Peace Security Coordinating 7, RJPSCC 7. Sa Lapu-Lapu, Cebu City sila dyan. During the meeting, parang sila nakaganon lahat. Bakit kaya? During the meeting, the official discussed updated of internal security situation, maritime and port security update, and crime situation updates in Central Visayas. So, pinag-usapan dito, peace and security. Sa Visayas, di ba? Tungkol sa customs. Custom ba to? Safeguard eh. CGDCB. Doon sa joint ng Army tsaka Coast Guard. Ito ba yon? Yun. Yung nagkaroon ng... Meeting. Yung nagkaroon ng meeting yung coordinating ng Coast Guard at tsaka Army. So parang joint forces na yan? Yung... pag nagkaisa sila kung ano man yung problema ng Coast Guard na dapat tumulong ang Army, gano'n. Kung ano yung problema ng Army, gusto... Pagtutulungan talaga, yun dapat ang gawin di ba? Dapat gano'n talaga. Oo. Para lumakas ang puwersa. Tsaka yung kooperasyon. Walang... Cooperation among the governmental agencies, local government unit, and other stakeholders to combat security threats such as terrorism. Kesa sa nag-aaway-away kayo. Sama-sama together, di ba? Ano itong picture na to? Ayan, nagkakaroon din ng di ba? Ayan. Ano naman to, kuya? Basta katotong Paski, ano yan? Mga officers ng Coast Guard na... Pinigyan ng award yan? Pinarangalan. The Coast Guard District Southwestern Mindanao has commended Coast Guard apprentice seaman. Apprentice lang siya muna. Mga bago. Enlisted. Yun yung mga bagong nakagawa ng magandang makatulong sa komunidad o sa ating pamahalaan para do sa ikagaganda ng kaligtasan ng komunidad ng Coast Guard. Yan, oo, tama. Headquarter ito sa Mindanao naman tong isa. Sa Southwestern Mindanao.
Parang ngayon, bati-bati na lahat, ano? Hindi na nagtuturuan. Ikaw kasi ganito ka, di ba? PCG BFAR Patrol versus illegal fishing in Leyte naman. Yung isa. Yan. Yan, sir. Paski. Yan. Yung PCG, Philippine Coast Guard yun, di ba? Tapos yung BFAR natin, BFAR Patrol. Yung kasi yan yung patrol vessel ng Coast Guard. Hindi, ng BFAR. BFAR. Oo. Pinagagamit niya sa mga Coast Guard. Na may kasamang tauhan din ng BFAR. Kasi kung katulad niyan, may hinuhuli silang mga nag-illegal na fishing. Illegal fishing. Oo. Siyempre, ang may hawak ng illegal fishing yung BFAR dahil tungkol sa isda. Ngayon, para ang Coast Guard naman dyan, parang bilang pulis sa dagat yan. Oo. Tulong-tulong. Sila yung diba? Katulong ng BFAR na Sige. Namasok po yung mga illegal na yan na Oo. gawain. Yan. Philippine Coast Guard, Vessel BRP Capones, and BFAR Fisheries Protection and Law Enforcement Group, nakahuli. Nakahuli sila ng illegal, conducting illegal, unreported, unregulated fishing activities. Ito po ay dun sa water of Hilongos, Leyte. So, ayun. April 15 yun, nung makahuli sila. Yun. Yan. Ito, sir. Ano mo yan? Sa Coast Guard din yan eh. Ano yung... Oo, ito naman, ano ba to? Kasama din yan. So, nag-check din sila. Ayan. Ay, sa kondin. Doon din. Sa kanya, sa illegal fishing din. Oo, ayan. So, inaayos siguro nila yung kanilang mga gamit-gamit. Ito naman. Join the Philippine Coast Guard Nurse Corp. Ano naman yan, sir? Yung, Corps yan, Corps. Yung gustong nurse. Mag-nurse na member ng maging Philippine Coast Guard. Okay. Ay, basta, yan, may mga qualification dyan. Yan. Okay, ito, sabihin natin. Ang qualification is, una, natural-born Filipino citizen. Good moral character. Dapat single. Ang edad, 21 to 28 years old. At least 5 in height, male or female. Physically and mentally fit, nurse licensure examination passer, preferably with 1-year hospital experience. Kunya, kailangan na board passer. Oo, dapat. Registered nga registered. PRC. Oo, yan. You can send the requirements, application form, PSA birth certificate, NBI clearance, Senomar. Bakit may Senomar pa? College diploma, transcript of record, certificate of eligibility, yung mga license, di ba? License, board certificate, board rating, and certificate of good standing. 2 are colored full body pictures. Kailangan ba sexy? Hindi, normal yun no? Hindi kami papasa ni dyan. Ayan. Uniform 1 in white polo shirt. Ayan, magpapapicture kayo. Full body yan. Full nursing uniform and 1 with white polo shirt, maong parts, and rubber shoes with 10 finger visible. Ano yun? Fingers visible. Yan. Submit your requirement at the Headquarters Coast Guard Nursing Service, Coast Guard Base Taguig. Ito po ang pupunta ninyo. Hashtag 56ML Quezon City, Street New Lower Bicutan, Taguig City, 1632 Metro Manila. Yan, kung gusto nyo maging nurse doon, di ba? O ano naman to, kuya? Freedom of information. Exercise your rights to ask. Ano to? Freedom of information. Officers and non-officers of the Philippine Coast Guard. Ay, naku, nag-underwent sila o sagawa sila ng comprehensive training with the Presidential Communication Office. FOI, Program Management Office at the National Headquarters Port Area Manila. Anong ginawa dito? Nag-undergo freedom of information daw. Parang
Yan, paano yan? Sa kanyan, yung nagkaisa yung parang public information na tungkol sa mga Freedom of information. yung karapatan ng bawat yung tungkol doon sa ano yan sa joint forces ng yung balikatan. Balikatan exercise. Yun yung kinu-question ng China. Pero Hindi, ito ata yung access to government information. Coast Guard also had an intensive learning session. Nag-aaral sila. Parang nag-aaral. Yung pag-aaral tinatawag na Yung sa mga transparency, paano mag-report, mga ganun siguro to, di ba? Yan. Tama. Yung, di ba? Sa mga, karagdagang pag-aaral ng Philippine Coast Guard. On freedom of information kasi. Tungkol sa public information. Kasi yan, yung maraming Coast Guard kasi na naka-recruit. Pero hindi marunong mag-report. Hindi, tsaka hindi siya mahilig maging reporter, ganun. Ngayon, sinasanay sila para yan. Para maalis ka na kasi matanda ka na. Hindi, parang ano lang sila. Yung tinuturo doon sa kliyente, yung transparency in the government. Yun, kailangan yon. Information and managing information request to ensure prompt responses. Di ba? Yan mga. At syempre, kumuha pala ng exam after. Yan. May exam to gauge their understanding on the Freedom of Information Program. Yan. Diba? Bigyan sila ng examen base rin sa pinag-aralan nila kung naiintindihan nila yung pinag-aralan nila siyempre, di ba? Yon. Okay, isa pa, April 21 ito nangyari, BOC, Arise Plus Philippines, nagpulong sa ikapitong pagpupulong ng Working Group on Trade Facilitation. Meron ba tayo niyan? Picture? Wala. Yan. Ang Bureau of Customs, BOC, sir, sa pagsisikap nilang palakasin ang umiiral na pagsusumikap ng mekanismo sa pagpapadali sa kalakalan ay nagpatawag ng 7th Trade Facilitation Working Group. Aral ng aral ngayon diba? Aral-aral. Para mapareho sa ibang bansa. Oo nga, diba? Meeting, ito ilalim ng Arise Plus. Ano ba ibig sabihin ng Arise Plus? Diba? Ayan, sa ilalim ng Arise Plus Philippine Project sa pamamagitan ng virtual conference. Virtual conference naman to. April 18 po nang ginawa ito. So, sa ngalan ni Attorney Vincent Philip C. Marunilla. Yung kanina ba yun? Si Ascom. Ayun, yung kanina nagsalita. Lagay mo yun ang pangalan. Assistant Commissioner. Okay, assistant. Ang tawag mo dito, Ascom? Ascom. Yan. Ascom Marunilla. Yung pala yung nagsalita kanina sa atin. Ito yung pagpapalakas ng trade facilitation capacity building. Nag-aral, paano palakasin, di ba? Yon. At si Attorney Julito Doria, Deputy Collector of Operation Port of Manila, at si Vice Chair Arise Plus BOC Project Team ang nanguna sa pagpupulong. Inaano talaga nila ngayon, para nga naman maganda. Yung mga ini-screen. Oo, tsaka hindi, nag-aaral talaga. Aral, di ba? Additional knowledge. Okay, yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna ay magpalala mula sa ating himpilan bago tayo magtapos. Mamaya. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan.
Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ayan, ang Tagaytay Gem in Tagaytay ay matatawagan niya po sa 0917-535-6259 ang Tagaytay. Si Captain Lopez po ang matatawagan niya for the booking. At syempre, para kay Paski, kung gusto niyo magpa-book kay Mr. Paski Natividad, 0928-735-4919. 0928-735-4919. At syempre, ito'y matatagpuan nyo sa Purok 145 Enrique Lee Road, Patutong Malaki South, Tagaytay City, ang landmark near Mahogany Market at Materday. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I for integrity, T, trustworthy, E, for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay, ang Talmoya Cold Shampoo ay mayroong 11 ingredient of traditional Korean medicine, help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Ito po ay pwede kayong tumawag kay Paski Natividad para kung gusto nyo umorder. 0928-735-4919. 0928-735-4919. Okay. At syempre, para naman sa ating hotel. Hotel, number 1 hotel. Ayan. Ang Bayview Park Hotel Manila ay ideal hotel for tourists and business travelers. So ito po ay matatagpuan sa panulukan ng United Nation Avenue at Ross Boulevard, Ermita, Manila. Okay. Ayan. Okay, batiin muna natin. Greetings to Hospital Memorial Medical Center, Director Carl Lucky Oliver Lucky. Hello po sa inyo at sa inyong mga magagaling at mabubuting staff na sina Ann at Ami na kapwa mabait. Wow. At matulungin sa kapwa. Ay naku. Yan. At ang poging hospital director na minahal ng lahat, Lalaombagay taglay dakilang layunin, may taas ang antas ng bagong ospital ng Maynila Medical Center. God bless po sa inyo lahat. Mga katoto, gayon din ang masisipag at mababait na doktor na sina Dr. Luigi Francisco, Biana Paredes, Tarnia Manalo, Rose Adornado at Hilario Lucky. Hair Station Department Clinic, Sheila Rodriguez, Karina Domagoso, Nel Salvador, Diobe Ann de la Torre, and God bless po sa inyo. Galing po yan kay Mr. Paski Natividad. Medical Laboratory naman, Head Evelyn Salcedo, Assistant Head Reyma Belingon. To Manila Health Department, District 1, Head Dr. Army Bianzon N. Manila Hospital District 3, Head Dr. Romy Cando. Sa inyo po, God bless po sa inyo. Hi naman to Dr. Pelito Kuwa Sapilo, Head ng Barrio Magsaysay Health Center.
Tondo, Manila, beauty ang registered nurse Karin Dalida and stop. Hi to, may bago ka. NBI Quadros, Attorney Angelito Magno. NBI Department DDO. DDO Attorney Dave Segunyal. God bless sa iyo, katoto, ha. Hi to LTO IID Chief Attorney Roque Berzoha III and IID Investigator Miss Eva Mi Competente. At hi to LTO PUBRC Chief Levy Almusara. Lito at LTO NCR Assistant Chief Hans Lee Lim. LTO Pasay MB Registration Chief Kiwing Basinang. LTO Pasay Licensing Chief Mapakita de la Cruz. And LTO Tayuman Chief Raymond Kibang. Sa inyo pong lahat, ayon kay Katotong Paski, God bless you all po. God bless you, mga katoto. At syempre, may mga babatiin ka, kuya. Katulad ng dati, yung aming mga walang kamatayang samahan ng Rotary Club International District 810. Yung ating mga nakasamang past president na hanggang sa kasalukuyan ay tumutulong pa rin sa komunidad na siyang nagtataguyod na regular kaming nagmi-meeting o nagpupulong sa loob ng isang buwan, isang beses. At lahat ng mga okasyon, tulad ng mga Christmas party, birthday party, ay nagagampanan naman ang ating samahan sa Rotary Club International District 3810. 3810 yun, di ba? Ganyan po naman sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary. Yung pong may mga kaarawan dyan nagdirawang sa buwan ng Abril, ay binabati nating lahat. Ganyan po naman sa Philippine Eagle. Yan po yung samahan namin na kung magtawagan ay kuya at... Kaya mo pumunta no kasi kuya, tinawag kitang kuya, ha? Kuya Ate Bunso, yan. Kaya sa edad kong ito, kuya pa rin ang tawag nila sa akin dahil... Baka lolo. Miyembro ko ng Eagle. Yung pong samahan namin na sa Elite Club Pinoy, yan. Na pinamumunuan ng aming Charter President Sunny Mogs Angeles. Yan, hello po! Masisipag na mga miyembro at opisyalis ng Elite Club Pinoy. Yun. Binabati ko kay sa lahat ng mga may kaarawan sa buwan ng Abril. Binabati ko rin kayo ng happy birthday. Yun. Happy birthday! Sa lahat ng mga nagbe-birthday today at birthday ng mga kaibigan ni Katotong Paski Natividad, ang aking kuya, ayan. Happy birthday! Anyos na ngayon si Mogs? Si Mogs. Kailan yan? Kailan? Nagdiwang nung Sabado. Talaga? Belated, So, nandun ka? Oo. Belated happy 50th birthday. 50th birthday. So, mas matanda ka ng 30 years old. Hindi po biro lang yun sa akin. Pareho lang kami ang edad. Oo. Mas matanda nga ako sa inyo lahat di ba? Okay. At syempre mga kapampi, wala na naman po tayong oras. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kanin sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan mo po kami sa habang panahong nais mong ipagkaloob sa amin. Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, sinasama namin sa iyo ang kaligtasan ng aming buhay
ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ito, papagpalang Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, ako po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, nagpapaalam po sa inyo. Ang inyong pong katotong Paski, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y palagi nyo kaming pakinggan at ito ang inyong Facebook at YouTube sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy.